Ang pangalan ko ay Lila at ang pangalan ng aking pinsan ay Amihan. Pareho kaming 12 taong gulang at mahilig sa mga pakikipagsapalaran. Hindi namin alam na ang aming hilig sa pagalugad ang magdadala sa amin sa isang lugar na puno ng hiwaga at panganib. Isang araw sa aming paglalakad sa tabing ilog, napansin namin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa kabila ng gubat. Isang liwanag na tila ng aanyaya, nagliliwanag sa kabila ng mga puno, ngunit hindi nakakasilaw. Nangibabaw sa aming kuryosidad kaya't nagpasya kaming sundan ito. Habang kami ay naglalakbay, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas makapal, ang hangin ay nagiging mas malamig. Ngunit hindi kami nagpatinag. Ang aming puso ay puno ng kasabikan na matuklasan kung ano ang nasa dulo ng liwanag na iyon. Pagdating namin sa kinaroroonan ng liwanag, hindi namin inaasahan ang aming natagpuan. Isang pulo na tila hindi bahagi ng mundong aming kinagisnan. Ang mga bituin ay tila bumaba mula sa langit at nakahandusay sa lupa, kumikislap sa bawat hakbang namin. Ang lugar na ito ay humahalimuyak ng hiwaga. Bawat bituin ay tila may sariling kwento na nais ibahagi. Ano ito, Lila? Tanong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Isang lihim na pulo, sagot ko na may kaba sa aking boses. Hindi ito basta-basta pulo, Amihan. Nararamdaman ko may nilalaman itong mahika. Habang kami naglalakad, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang mga bituin ay tila nag-aanyaya, ngunit may isang bahagi sa akin na nagbabala. Ano ang lihim na itinatago ng pulo na ito? Naramdaman ko ang paghawak ni Amihan sa aking kamay, mahigpit ngunit puno ng tiwala. Alam kong pareho kaming natatakot, ngunit ang aming kuryosidad ay mas malakas kaysa sa aming takot. Sa gitna ng pulo nakita namin ang isang malaking puno na tila balot ng liwanag. Ang mga dahon nito ay kumikinang na tila mga bituin. Sa ilalim nito ay may isang lumang aklat. Ang mga pahina ay tila gawa sa liwanag. Habang kami lumalapit, bigla naming narinig ang isang boses, malamig at puno ng hiwaga. Hindi lahat ng lihim ay dapat malaman, sabi ng boses na tila nagmumula sa paligid namin, bumabalot sa amin ng takot at pagtataka. Nagtama ang aming mga mata ni Amihan at alam naming pareho na ang pulo na ito ay hindi lamang basta-basta pulo. Ito ay isang lugar na puno ng misteryo, isang lugar na maaaring baguhin ang aming buhay. Amihan, ano ang gagawin natin? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng kaba. Ngunit bago siya makasagot, ang mga bituin sa paligid namin ay biglang nag-umpisang umikot, bumuo ng isang hugis. Ang hugis ay tila isang pinto na nagmumula sa liwanag ng mga bituin. May paraan palabas, sabi ni Amihan na may halong kabaas at kasabikan. Ngunit sa likod ng pinto, isang anino ang nagpakita. Isang anino na tila nag-aabang sa aming pagdating. Ang anino ay nagdala ng takot sa aming mga puso, ngunit hindi kami nagpatinag. Alam naming kailangan naming malaman ang lihim ng pulo na ito. Kamusta? Ako si Andy, 11 taong gulang, at ito ang kwento ng aking hindi malilimutang karanasan kasama ang pinsan kong si Jiro. Ang aming paglalakbay ay nagsimula nang kami ay makatagpo ng lumang mapa sa lumang baul ng aming lolo. Nagtatakang isinangguni namin ito sa aming mga magulang, ngunit tila wala silang alam tungkol dito. Kaya naman, pinagpasyahan namin ni Jiro na tuklasin ang misteryosong pulo na nakaguhit sa mapa. Matapos ang ilang araw ng pananaliksik at paghahanda, kami ay naglayag patungo sa mahiwagang pulo gamit ang bangkang pangisda ni Lolo. Habang papalapit kami sa pulo, unti-unting naglalaho ang sikat ng araw sa likod ng makapal na ulap. At ang dagat ay tila nagpapakita ng kakaibang ningning na hindi ko maipaliwanag. Nang marating namin ang pampang, agad naming naramdaman ang kakaibang aura ng lugar. Ang hangin ay malamig at puno
ng mga bulong ng mga dahon na para bang nagbibigay babala. Nakakabighani naman dito, Andy, bulong ni Jiro habang kami ay naglalakad sa maputing buhangin. Sa paligid namin, pawang mga puno na kumikinang ang mga dahon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga bituin ay tila mas malapit sa amin na para bang kami ay nasa gitna ng kalangitan. Parang tayo'y nasa ibang mundo. Dugtong niya, puno ng pagkamangha. Habang patuloy kaming naglalakad, kami ay nakarating sa isang maliit na lawa na napapaligiran ng mga makukulay na bulaklak. Sa gitna nito, may isang batong kumikinang na tila humihinga ng liwanag. Hindi namin maiwasang lumapit at magtaka kung ano ang lihim na itinatago nito. Sa palagay mo, ito ang sinasabi ng mapa? Tanong ni Jiro habang pinagmamasda ng bato. Bago pa man ako makasagot, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mata ay tila nag-aalab sa karunungan. "Huwag kayong matakot, mga bata," sabi ng matanda. "Ako si Tio Mateo, ang tagapangalaga ng pulong ito. Ang inyong pagdating ay matagal ko nang inaasahan." Kami ni Jiro ay nagkatinginan, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. "Bakit mo kami inaasahan?" tanong ko. Ang pulo ng mga bituin ay may lihim na puwersang hindi dapat malaman ng sinuman. Tanging ang may dalisay na puso lamang ang makakatuklas at makakatalos ng tunay na kapangyarihan nito, paliwanag ni Tio Mateo. Ngunit may panganib na nakaambang, isang sinaunang nilalang ang nagising mula sa kanyang pagkakahimbing. Kayo lamang ang makakapigil sa kanyang muling pagbangon. Napatingin kami sa lawa kung saan ang bato ay nagsimulang maglabas ng liwanag na tila pumupuno sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagsimulang mag-alisan sa kanilang puwesto, bumubuo ng mga hugis at anyo na tila mga bakas na dapat naming sundan. Bakit kami? Paano namin magagampanan ang bagay na ito? Tanong ni Jiro, puno ng pag-aalala. Ang inyong pagkakaugnay sa pulo ay mas malalim kaysa sa inyong iniisip. Kayo ay mga tagapagmana ng sinaunang kasaysayan na bumabalot sa pulo. Ang inyong dugo ay may taglay na kapangyarihan na maaaring mapuksa ang dilim, sagot ni Tio Mateo, habang tumuturo sa mga bituin sa langit. Habang nakikinig kami, nararamdaman kong tila may kumikibot sa aking puso. Ang bato ay nagsimulang umindak sa tubig na para bang ito'y sumasabay sa tibok ng aking dibdib. Nararamdaman mo rin ba ito, Jiro? Tanong ko, puno ng kaba. Oo, Andy, tila may puwersang nagtutulak sa akin na sundan ang mga bituin, sagot niya. Kami ay naglakbay palabas ng lawa, hawak ang kamay ni Jiro. Sinusundan ang liwanag ng mga bituin na bumubuo ng daan sa gitna ng gubat. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang lumalakas na enerhiya na tila umaagos sa aming mga katawan. Hanggang sa narating namin ang isang kuweba na nagtatago sa likod ng makapal na palumpong. Sa loob nito, may nakita kaming altar na kinalalagyan ng isang mahiwagang kristal. Nang kami ay lumapit, biglang nagbago ang paligid. Ang mga bituin ay bumaba mula sa kalangitan, bumalot sa kuweba at nagsimulang magsalita sa isang sinaunang wika. Ang kristal ay naglabas ng malakas na liwanag at kami ay nabalot ng kakaibang damdamin, takot, pananabik at pag-asa. Sa gitna ng liwanag, isang anino ang biglang lumitaw, bumubuo ng hugis ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin na tumitig sa amin, puno ng misteryo. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, sabi ng anino. Ngunit sa inyong pag-usad, mag-ingat kayo sa mga lihim na hindi dapat matuklasan. Kami ni Jiro ay nagkatinginan, puno ng pangamba. Ano kaya ang ibig sabihin ng anino? Sa likod ng liwanag, may nararamdaman kaming panganib na tila bumabalot sa paligid. Ngunit ang pag-usad ay hindi na mapipigilan. Ang aming paglalakbay ay hindi na mababalik sa dati at kami ay handang harapin ang anumang pagsubok na nakahanda sa amin.
Ito ang simula ng aming pakikipagsapalaran sa pulo ng mga bituin kung saan ang bawat hakbang ay puno ng hiwaga at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ay determinado sa pag-asa na ang aming dalisay na puso ang magiging susi upang mapuksa ang dilim na bumabalot sa pulo. Sa pagmulat ng aking mga mata, ang unang bumungad sa akin ay ang liwanag na tila ba'y nagmumula sa libu-libong bituin. Nakahiga ako sa buhangin habang ang hangin ay nagdadala ng malamig at mapanatag na halimuyak ng dagat. Si Kuya Lando ay naroon din sa aking tabi, nakatingin sa langit na puno ng ningning. Hindi ko lubos maipaliwanag ang aming nararamdaman. Ang pulo na ito na tila ba'y wala sa mapa ay puno ng hiwaga at kababalaghan. Ang buhangin ay kumikinang at ang mga puno ay may mga dahon na tila kristal. Sa di kalayuan, may naririnig kaming mumunting awitin na para bang nagmumula sa mga nilalang na hindi pa namin nakikita. Anong lugar ito, ate? Tanong ni Kuya Lando, parang panaginip. Alam ko, kuya, sagot ko habang dahan-dahang bumangon. Ngunit parang totoo. Naglakad kami sa pampang, hinahagod ng paningin ang bawat sulok ng pulo. Sa isang bahagi, may nakita kaming ilog na kumikinang ng kulay pilak. Ang tubig nito ay tila ba'y gatas ng buwan at sa ibabaw ay mga isdang lumilipad na may pakpak na tila gawa sa liwanag. Napakaganda, bulong ni Kuya Lando, habang tinatangkang hawakan ang isa sa mga isda, parang sa mga kwento ni Lola. Napag-usapan namin noon ang mga alamat na ikinuwento ni Lola tungkol sa pulo ng mga bituin. Isang lugar kung saan ang mga bituin ay bumababa sa lupa at nagiging bahagi ng kalikasan. Hindi namin akalain na ito ay totoo, na kami ay makakapasok sa isang mundo ng pantasya. Habang patuloy kaming naglalakad, narating namin ang isang liwasan na puno ng mga bulaklak na kumikinang sa gabi. Sa gitna nito ay may isang mataas na puno, ang katulad nito ay hindi pa namin nakikita. Ang katawan ng puno ay tila gawa sa kristal at ang mga dahon ay kumikislap sa bawat pag-ihip ng hangin. Sa ilalim ng puno ay may isang lumang bangka na tila ba'y yari sa mga bituin. May bangka, ate? Sabi ni Kuya Lando habang tinuturo ito. Lumapit kami sa bangka at doon ay inaninaw namin ang mga ukit na tila ba'y kwento ng pulo. Mga larawan ng mga bituin, mga tao at mga hayop na naglalakbay sa mga ulap ng liwanag. Parang sinasabi ng mga ukit na ito na may lihim ang pulo. Sabi ko, habang hinahagod ang bangka. Isang lihim na matagal nang nakatago. Biglang nagliwanag ang puno at sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Nasa likod na namin ang bangka at sa harap ay may lumitaw na hagdanan na gawa sa mga bituin. Sinasabi ng aming puso na sundan ito, ngunit ang isipan ay puno ng pag-aalinlangan. Sundan natin, sabi ni Kuya Lando, puno ng pananabik. Baka ito sa ang daan papunta sa lihim ng pulo. Sumunod kami sa hagdanan, bawat hakbang ay nagdadala sa amin sa dulo ng aming imahinasyon. Sa pagtungtong namin sa huling baitang, isang kakaibang mundo ang bumungad sa amin. Isang liwanag na hindi mawari ang hugis, ngunit ramdam na ramdam ang init at pagmamahal. Sa gitna ng liwanag ay may isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, na tila ba'y mga bituin sa kalangitan. Sa kanyang mukha ay naroon ang kabutihan na tila walang hanggan. Tinatanggap ko kayo sa pulo ng mga bituin, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Ang pulo na ito ay may lihim na dapat ninyong malaman. Kami ni Kuya Lando ay nagkatinginan, puno ng pagtataka. Sa aming mga puso ay naroon ang pag-asam na malaman ang lihim, ngunit may aninong bumabalot sa aming paligid. Sa pulo na ito, patuloy ng matanda, ay nakatago ang kapangyarihan ng mga bituin. Kapangyarihang nagtataglay ng liwanag at dilim. Ang sinumang makakahanap nito ay may tungkulin na pangalagaan ito. Sa likod ng matanda ay may lumitaw na mga imahe ng mga taong naglalakbay sa iba't ibang mundo,
dala ang liwanag ng mga bituin. Ngunit sa isang iglap, ang mga imahe ay nagbago at nakita namin ang mga taong tinutukso ng dilim, ang kanilang mga mata ay nagiging itim na tila bangin. Kayo ang hinirang na tagapangalaga ng liwanag, sabi ng matanda. Ngunit tandaan, ang dilim ay laging naririyan, handang agawin ng kapangyarihan. Sa pagkasabi nito, biglang nagdilim ang paligid. Ang liwanag ay nawala at ang pulo ay tila ba'y nagbago. Sa isang iglap, kami ay nasa gitna ng kagubatan. Ang mga puno ay nagiging anino at ang hangin ay nagdadala ng malamig na pag-aalala. Kuya, sigaw ko, ngunit wala si Kuya Lando sa aking tabi. Ang pulo ay puno ng lihim at ngayon ay isa sa mga lihim nito ang aming natuklasan. Ngunit paano namin haharapin ang dilim na nagbabanta sa liwanag ng mga bituin? Ang pulo ng mga bituin ay may lihim na higit pa sa aming inaasahan. Ngunit sa paglipas ng oras, ang dilim ay patuloy na dumarating. Kailangan naming magpasiya at ang aming puso ay naglalaban sa takot at pag-asa. Ang oras ay mabilis na lumilipas at ang lihim ng pulo ay nananatiling nakatago sa likod ng mga bituin. Mula nang matagpuan namin ni Lila ang mahiwagang pulo, hindi na kami mapakali. Batid namin na ang lihim nito ay hindi basta-basta matutuklasan. Sa kabila ng mga nagtatagong misteryo, ang pulo ay tila isang bulwagang puno ng mahika at kagandahan. Ang mga bituin na lumulutang sa himpapawid ay parang mga alitaptap na nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kanilang mga lihim. Isang umaga, habang kami ay naglalakad patungo sa sentro ng pulo, napansin namin ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang bahagi ng kagubatan. Lila, tingnan mo iyon, bulong ko sa kanya, sabay turo sa liwanag. Agad naming tinungo ang pinagmumulan nito, ang bawat hakbang ay puno ng pagkasabik at kaba. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang mga puno ay tila bumubulong, ang kanilang mga dahon ay naglalagas sa kumpas ng hangin. Sa gitna ng kagubatan, isang maliit na sapa ang aming natagpuan. Sa tabi nito, isang matandang babae ang nakaupo. Ang kanyang buhok ay puting-puti at tila kumikinang sa sikat ng araw. Magandang araw po, magalang na bati ni Lila. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Ngumiti ang matanda at sa kanyang nangiti ay naramdaman ko ang isang kakaibang sigla. Ako si Althea, sabi niya, tagapangalaga ng pulo ng mga bituin. Ang kanyang tinig ay parang musika na umaawit sa aming pandinig. Alam kong kayo ay may dalang katanungan. Tumango kami ni Lila, tila nawala ang aming takot. Paano namin matutuklasan ang lihim ng pulo? Tanong ko. Sa bawat pagsambit ng mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa amin. Hindi ito basta-basta, sagot ni Althea. May isang bagay na kailangan ninyong malaman. Ang pulo ay may sariling buhay at ang mga bituin ay may kanya-kanyang kwento. Upang matuklasan ang kanilang lihim, kailangan ninyong makinig sa kanilang awit. Nagkatinginan kami ni Lila, puno ng pagkalito. Awit ng mga bituin, paano namin maririnig iyon? Ngunit bago pa man kami makapagtanong ulit, bumangon si Althea at inilahad sa amin ang isang maliit na kristal. Ito ang susi. Gamitin ito sa tamang oras at makikita ninyo ang daan. Nasa amin ang kristal at ang kanyang liwanag ay parang apoy na nagniningas sa aming mga palad. Sa bawat tingin ko rito, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pulo. Samantalang kami ay naglalakad pabalik, ang araw ay unti-unting lumubog at ang mga bituin ay mas lalong nagningning. Bumalik kami sa lugar kung saan nagsimula ang aming paglalakbay. Ang buhangin sa baybayin ay malamig at naririnig namin ang banayad na hampas ng alon. Doon namin naisip na subukan ng kristal. Inilabas ni Lila ang kristal mula sa bulsa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kristal ay nagpakita ng isang hindi pangkaraniwang liwanag na tila bumabalot sa buong pulo.
Sa isang iglap, ang mga bituin ay nagsimulang magtipon-tipon sa isang anyo na hindi ko pa nakikita. Ang kanilang awit ay nagsimula mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Tila ba isang sinaunang kwento ang kanilang binibigkas. Ang mga salita ay hindi namin maunawaan, ngunit sa aming mga puso, naramdaman namin ang kanilang mensahe. Mayroong isang lihim na nakatago, isang kwento ng pag-asa at pagmamahal na kailangan naming tuklasin. Sa gitna ng aming pagkakaintindi, biglang may lumitaw na isang anino mula sa likuran ng mga puno. Ang kanyang anyo ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan. "Sino ka?" tanong ni Lila habang kami ay napaatras sa gulat. Ngumiti ang estranghero. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nagliliwanag sa dilim. "Ako ang tunay na tagapangalaga ng pulo," ang sabi niya na may bahid ng pagkabahala sa kanyang tinig. "At ang pulo ay nasa panganib. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa kanyang mga salita, naramdaman namin ang isang banta na hindi namin inaasahan. Ang kristal ay patuloy na nagliliwanag sa aming mga kamay, parang may mensahe na nais ipabatid. Makinig kayo sa awit ng mga bituin, patuloy ng estranghero. Ito lamang ang paraan upang mailigtas ang pulo. Sa kabila ng aming mga takot at pagkalito, alam namin na mayroon kaming tungkulin na kailangan gampanan. Ang lihim ng pulo ay nasa aming mga kamay, ngunit ang panganib na dala ng estranghero ay nagbigay sa amin ng dahilan upang magduda. Sa gitna ng dilim, ang mga bituin ay patuloy sa kanilang awit at kami ni Lila ay nagpasya na suungin ang hamon na dala ng mahiwagang pulo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aming isipan. Sino ang estranghero at ano ang kanyang balak? Ang hangin sa paligid ng pulo ng mga bituin ay kakaiba. Parang may mga bulong na sumasama sa pag-agos nito. Sa bawat hakbang namin ni Marco, ang pinsan kong kasing kulit ko, ramdam ko ang init ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Ito ay tila may sariling buhay, parang humihinga kasama namin. Mula nang marating namin ang pulo, hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang bagay na bantay sa lakay na nakatingin sa amin, nagmamasid sa bawat galaw namin. "Neri, tingnan mo to," sigaw ni Marco habang itinuturo ang isang kumpol ng mga halaman na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng aming mga takot, hindi nawawala ang kanyang pagkabibo. Lumapit ako upang tingnan ang mga halaman, mga bituin na tila ipininta sa mga dahon. Ang mga ito'y hindi ordinaryo. Bawat isa'y naglalabas ng liwanag na parang mga munting alitaptap. Ano kaya ang mayroon sa pulo na ito? Tanong ko sa sarili ko, ngunit alam kong naririnig ni Marco. Parang may mga lihim na nagkukubli sa likod ng bawat sulok. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang isang lumang bangka na nakatali sa gilid ng dalampasigan. Ang bangka ay puno ng mga ukit na hindi pangkaraniwang disenyo, mga simbolo na kumakatawan sa iba't ibang yugto ng buwan. Napatingin ako kay Marco habang binabasa niya ang mga ito ng may pagkagiliw. "Sa palagay mo, ano ang ibig sabihin ng mga ukit na ito?" tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon. Sa loob-loob ko'y may nararamdaman akong kakaiba, isang pagtawag, isang pag-anyaya mula sa mga simbolo. Ang mga ito'y parang mga pahiwatig na nag-uugnay sa pulo at sa aming kapalaran. Napansin ko rin ang isang lumang pergamino na nakasalansan sa loob ng bangka. Dahan-dahan kong kinuha ito, natatakot na baka magiba ito sa aking mga kamay, ngunit sa halip na masira, ang pergamino ay nagliwanag sa ilalim ng aming pagkakahawak. "Marco, tingnan mo ito," sigaw ko sabik na ipakita sa kanya ang natuklasan ko. Ang pergamino ay may mga guhit ng mga bituin at tila isang mapa na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng pulo.
Ito ang lihim ng pulo, sabi ko sa kanya, puno ng kasabikan. Napapaisip ako kung bakit kami ang nakahanap ng pergamino at ng mga ukit. Ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa aming layunin sa pulo? Bigla naming narinig ang tunog ng mga alon na tila mas malakas kaysa sa kanina. Ito'y parang may sinasabi, isang babala mula sa kalikasan. Napatingin kami sa paligid, naghahanap ng anumang pagbabago. At doon namin nakita, isang matayog na puno na may kakaibang hugis ang mga sanga. Ang mga ito'y parang mga kamay na nakaharang sa amin. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na pintuan na yari sa kahoy. Halos hindi nakikita dahil sa mga ugat na bumabalot dito. Sa tingin mo, dapat ba nating buksan? Tanong ni Marco. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kirot ng kuryosidad sa kanyang boses. Tumango ako, hinahawakan ng kanyang kamay upang ipaalam na hindi siya nag-iisa sa desisyong ito. Pareho naming naramdaman ang tindi ng tensyon habang dahan-dahan naming binubuksan ang pintuan. Sa likod nito ay isang madilim na lagusan, tila walang katapusan ng kalaliman. Ang hangin dito'y malamig at may kakaibang amoy ng mga lumot at lumang kahoy. Naglakbay kami sa loob ng lagusan. Bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang mga bituin sa pergamino ay nagliwanag, nagsisilbing gabay sa aming paglalakbay. Alam namin na sa dulo ng lagusan ay ang sagot sa aming mga tanong, ngunit hindi namin alam kung ano ang kahihinatnan ng pagtuklas na ito. Sa wakas, narating namin ang dulo ng lagusan. Ang tanawin ay hindi kapani-paniwala. Isang malawak na kuwarto na puno ng mga kristal na kumikinang sa bawat sulok. Sa gitna nito ay isang altar na may isang koronang yari sa mga bituin. Parang may isang puwersa na nagtataglay sa akin upang lumapit at hawakan ito. Ngunit bago ko pa man maabot ang korona, narinig namin ang isang malakas na ugong na nagmumula sa ilalim ng altar. Bigla itong bumuka, naglalabas ng isang liwanag na nakasisilaw. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang figura, isang matandang babae na may mga mata na tila puno ng mga bituin. Maligayang pagdating, mga batang tagapagmana, sabi ng babae, ang boses niya ay tila umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kwarto. Nagtaka kami ni Marco, tagapagmana ng ano? Ano ang ibig sabihin nito para sa amin at sa pulo? Sa mga oras na iyon, alam namin na hindi na kami mga simpleng bisita. Kami ay bahagi na ng isang mas malaking kwento, isang kwento na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, ang figura ng babae ay unti-unting naglaho. Naiiwan sa amin ang koronang kumikinang at ang mga tanong na bumabalot sa aming mga isip. Ano ang susunod na hakbang para sa amin sa pulo ng mga bituin? Sa kabila ng aming pananabik, ang paglalakbay patungo sa lihim na pulo ng mga bituin ay tila walang katapusang pakikipagsapalaran. Ang bawat hakbang sa pira-pirasong daang tinahak namin ay puno ng mga tanong at pagdududa. Ang mga puno sa paligid ay pawang mga bantay na nagmamasid sa aming pag-usad, at ang hangin ay may daladalang mga bulong ng mga sinaunang kwento na tila ba nagkukuwento ng mga lihim na hindi namin maunawaan. Kuya, sigurado ka bang tama ang daan na ito? Tanong ni Aling, ang pinsang kong mas batang babae, habang pinipilit niyang pantayin ang kanyang mga hakbang sa akin. Siya ay may taglay na kakaibang tapang, kahit na palaging may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ako'y napatigil sandali, pinapakinggan ang mga tunog ng kagubatan na tila ba may sarili itong buhay. Oh, Aling, nararamdaman ko, parang may tinatawag sa atin mula sa dulo ng kagubatan. Tugon ko. Umaasa na ang kumpiyansa ko ay magbigay ng lakas sa kanya. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental, dahil bawat hakbang ay may kalakip na takot at pag-asa. Sa wakas, narating namin ang isang mistulang kalsadang gawa sa mga bituin.
Ang mga ito ay kumikinang sa ilalim ng aming mga paa, nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Ang mga bituin ay tila ba nabubuhay, nag-aanyaya sa amin na ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Kuya, ang ganda! Bulalas ni Aling, ang kanyang mga mata ay lumiwanag na parang mga bituin sa langit. Ang saya niya ay nagbigay init sa aking puso at sa isang saglit nawala ang aking mga pangamba. Habang tahimik kaming naglalakad sa kalsadang ito ng liwanag, bigla kong naramdaman ang kakaibang presensya. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa kadiliman, ngunit ang mga ito ay hindi nakikita. Sa kabila ng liwanag ng mga bituin sa aming daanan, may bahagi ng kagubatan na tila ba ayaw papasukin ng liwanag. Kuya, nararamdaman mo ba yung presensya? Tanong ni Aling, na tila ba nababasa ang aking iniisip. Tumango ako, pinipilit na huwag ipakita ang aking pag-aalala. Alam kong kailangan kong maging matatag para sa amin pareho. Bigla, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti, tila gawa sa mga ulap, at ang kanyang mga mata ay tila mga salamin na naglalaman ng lahat ng lihim ng mundo. Sa kabila ng kanyang anyo, may kakaibang kabaitan sa kanyang mukha. Maligayang pagdating, mga bata, mahinahong sabi niya, ang kanyang boses ay tila alon ng dagat na nagbibigay ng kapayapaan. Ako si Inang Tala, tagapangalaga ng pulo ng mga bituin. Maraming taon na ang nakalipas simula noong may huling nakarating dito. Hindi kami makapagsalita ni Aling, nabighani sa presensya ng matandang babae. Tila ba kami ay nasa harap ng isang kwento at kami ang mga tauhan nito. Bakit po kami ang napili? Tanong ni Aling. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Inang Tala at sa kanyang ngiti ay may taglay na kahulugan. Ang pulo ng mga bituin ay may sariling kalooban. Pinili nito ang mga may dalisay na puso at nagtataglay ng pag-asa. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang isang bagay na matagal nang nakatago. Sagot ni Inang Tala at kami ay sumunod sa kanya patungo sa isang bahagi ng kagubatan na tila ba ay buhay. Pagdating namin sa harap ng isang malaking batong may ukit ng mga sinaunang simbolo, naramdaman ko ang pagkilos ng hangin sa paligid namin at ang mga bituin sa aming paanan ay nagliwanag ng mas maliwanag pa. Inang Tala ay tumingin sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng hikbi ng kasaysayan. Sa likod ng batong ito ay ang lihim ng pulo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng lihim ay dapat ibahagi. May mga bagay na mas mabuti kung mananatiling nakatago. Babala ni Inang Tala. Tumango kami ni Aling, handang malaman ang katotohanan. Ngunit bago namin maabot ang bato, isang malakas na ugong ang pumuno sa hangin at ang mga bituin sa aming daanan ay nagsimulang maglaho isa-isa. Ang liwanag ay unti-unting nawala at kami ni Aling ay napalibutan ng kadiliman. Kuya, ano ang nangyayari? Tanong ni Aling, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang boses ni Inang Tala, ngunit ito'y tila nagmumula sa malayo. Ang pulo ay may sariling kalooban at minsan, ito ay sinusubukan ang mga puso ng mga nanggagaling. Ang inyong tibay ay susubukan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa paligid. Sa kadiliman, kami ni Aling ay magkahawak kamay, ang aming mga puso ay puno ng kaba. Ang lihim na pulo ng mga bituin ay may mas malalim na lihim kaysa sa aming inaakala, at kami ay nasa gitna ng isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Sa likod ng kadiliman, nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na nagmamasid, nag-aabang sa aming susunod na hakbang. Sa dulo ng bahagi na ito, kami ni Aling ay nasa gitna ng isang kwento na hindi namin alam kung paano magtatapos. Ngunit sa kabila ng aming takot, ang aming pag-asa ay nananatiling buhay at kami ay handang harapin ang anumang pagsubok na dulot ng pulo ng mga bituin.
Sa pagkagat ng dilim ay tila lalong naging mas mahiwaga ang pulo. Ang mga bituin sa langit ay kumislap ng mas maliwanag, animoy mga mata ng kalangitan na nagmamasid sa amin. Ako si Lira at kasama ko ang aking pinsang si Enzo. Kami nasa gitna ng isang pambihirang pakikipagsapalaran sa pulong natuklasan naming puno ng mga bituin. Habang naglalakad kami sa mabangong damuhan, nararamdaman ko ang kilabot sa aking balat. Ang hangin ay may halong malamig na mga hininga ng mga sinaunang kwento na parang sinasalamin ng mga bulong ng mga ninuno. Sa gitna ng katahimikan, bigla kaming nakarinig ng malumanay na awit. Isang musika na nagmumula sa likod ng makakapal ng mga punong kahoy. Hinawakan ko ang kamay ni Enzo. Naririnig mo ba iyon? Bulong ko. Tumango si Enzo, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad at bahagyang takot. Hindi natin ito narinig kanina, Lira. Ano kaya iyon? Sinundan namin ng tunog kahit na ang aming mga puso ay kumakabog sa kaba. Ang musika ay tila pumapaloob sa amin, kinakalabit ang mga hibla ng aming mga damdamin. Sa bawat hakbang, ang liwanag ng mga bituin ay lumalakas. Ang mga punong kahoy ay tila nagbibigay daan sa aming paglalakbay. Hanggang sa marating namin ang isang maliit na clearing kung saan naroroon ang isang kakaibang tanawin. Sa gitna ng clearing ay isang malaking bato at sa ibabaw nito ay may nakaupo na isang matandang babae nakasuot ng damit na kumikislap na tila gawa sa mga bituin. Patuloy siyang umaawit, ang kanyang tinig ay puno ng lambing at misteryo. Nang makita niya kami, tumigil siya at ngumiti. Magandang gabi, mga bata, bati niya sa amin. Ako si Altia, tagapangalaga ng pulo. Matagal ko na kayong hinihintay. Nagkatinginan kami ni Enzo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bakit po ninyo kami hinihintay? Tanong ko, puno ng pagtataka. Mula sa panahong hindi na maalala, ang pulo ay may lihim na puwersa, paliwanag ni Altia. Isang kapangyarihan na kayang ibahin ang kapalaran ng mga nakakatuklas nito. Ngunit iilan lamang ang may pusong dalisay upang makapasok dito. Kayo ang mga piniling tagapagmana ng lihim. Puno ng pag-aalinlangan, sinubukan kong intindihin ang kanyang sinasabi. Ano pong ibig sabihin ng lihim na ito? Tumayo si Altia. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang mga bituin. Ang pulo ay may kakayahan na baguhin ang kapalaran ng mundo. Sa tamang oras, ang liwanag ng mga bituin ay magpapakita ng daan sa mga taong may layunin. Ngunit may panganib din ito. Ang mga bituin ay may sariling kalooban at kung hindi ninyo ito makontrol, maaaring magdulot ito ng kaguluhan. Napatingin ako kay Enzo, na tahimik na nakikinig. Paano po namin makokontrol ang kapangyarihan ng mga bituin? Ngumiti si Altia at inabot ang kanyang kamay sa amin. Kailangan ninyong sundan ang landas na ituturo ng mga bituin. May mga pagsubok na naghihintay, ngunit sa inyong pagtitiwala sa isa't isa, makakamtan ninyo ang kasagutan. Habang siya'y nagsasalita, unti-unting nagsimulang kumislap ang lupa sa paligid, nagsimulang bumuo ng isang mapan ng liwanag. Nakita namin ang daan na naglalarawan ng iba't ibang tanawin ng pulo. Ngunit sa dulo nito, may isang imahe ng isang malaking bituin mas maliwanag kaysa sa iba pa. Ang bituin na ito, paliwanag ni Altia, ay ang susi sa lahat. Kapag ito'y inyong natagpuan, ang lihim ng pulo ay magiging inyong taglay. Ngunit bago pa kami makapagtanong muli, biglang humangin ng malakas. Ang mga puno ay nagsimulang mag-ingay, tila may mensahe sa kanilang mga dahon. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pag-init ng aking bulsa. Hinugot ko mula rito ang isang maliit na bato na biglang kumislap ng maliwanag. Nagsimula itong bumuo ng iba't ibang hugis at mga simbolo sa ere. Nagkatinginan kami ni Enzo at alam naming may mahalaga itong sinasabi. Ngunit bago namin maunawaan ang mga simbolo, biglang naglaho si Altia.
Iniwan kami sa gitna ng kumikislap ng mga bituin. Sa kabila ng aming takot at pagkalito, alam namin na isa itong pagsubok na dapat naming harapin. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang kahulugan ng mga simbolo? At paano namin makakamtan ang lihim ng pulo? Isang malamig na hangin ang dumampi sa aming mga balat at sa oras na iyon, narinig namin ang isang bulong mula sa kawalan. Ang inyong tadhana ay nakatadhana sa ilalim ng mga bituin. Magmadali bago pa mahuli ang lahat. Sa wakas, narating namin ang pinakasentro ng pulo ng mga bituin. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Halo-halo ito ng takot, pagkamangha at kagalakan. Ang paligid ay kumikinang, waring isang panaginip na nagkatotoo. Ang mga bituin ay tila nagkalat sa lupa. Kumikislap ang bawat hakbang namin ni Kuya Jomar. Ang hangin ay malamig ngunit nakakapanatag at ang amoy nito ay mistulang halimuyak ng gabi. Nang mas malapit na kami sa gitna ng pulo, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang malaking puno. Ang puno ay tila isang higanteng bituin. Ang mga sanga nito ay kumikinang, ang mga dahon ay mistulang mga kristal na nagpapalitan ng kulay. Ang mga ugat nito ay pumipintig, waring may buhay, at may mga mahiwagang bulong na nagmumula sa loob nito. Kuya, tingnan mo yon, bulong ko sabay turo sa puno. Tumango si Kuya Jomar, ngunit hindi siya nagpaawat. Tara, lapitan natin, sabi niya, puno ng determinasyon sa kanyang tinig. Sa totoo lang, may kaunting kaba akong naramdaman. Ano kaya ang lihim ng puno? Habang papalapit kami, napansin namin ang isang maliit na pintuan sa ilalim ng puno. Naengganyo kami ni Kuya Jomar na buksan ito. Walang alinlangan, tinulungan ko siya. Pagbukas namin, isang liwanag ang bumalot sa amin at sa loob ng pintuan ay may makikita kang isang hagdan pababa. Tahimik kaming nagkatinginan ni Kuya Jomar. Sino ang mauunang bumaba? Tanong niya. Ikaw na muna, kuya, sagot ko. Sinusubukan kong itago ang kaba sa boses ko. Dahan-dahan kaming bumaba, bawat hakbang ay tila may kasamang tunog ng musika. Ang hagdan ay hindi karaniwan. Gawa ito sa parang salamin na kumikislap sa bawat yapak. Sa dulo ng hagdan, narating namin ang isang silid na puno ng mga bituin. Ang mga bituin ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay lumulutang sa ere, naglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Para kaming nasa ibang mundo. Sa gitna ng silid ay may isang bato, tila isang altar, at sa ibabaw nito ay isang maliit na kahon na gawa sa ginto. Lumapit kami ni Kuya Jomar at tahimik kaming nagkatinginan muli. Pareho kaming nagtatanong sa aming isip. Ano ang laman ng kahon? Nang akma na namin itong buksan, narinig namin ang isang boses. Mga batang mga agaw, sigaw ng matandang lalaki na biglang nagpakita mula sa likod ng altar. Ang kanyang buhok ay tila gawa sa mga bituin at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga hiyas. Nagulat kami ni Kuya Jomar. Hindi po kami mga agaw, sagot ni Kuya Jomar. May halong kaba at galit. Ngumiti ang matanda, ngunit ang nangiti niya ay tila may halong lihim. Ang kahon na yan ay nagtataglay ng kapangyarihang maaaring bumago sa kapalaran ng pulo. Maraming taon ko nang binabantayan ito mula sa mga hindi karapat-dapat. Ngunit bakit nandito kami? Tanong ko, puno ng kawalang kasiguraduhan ang boses ko. Hindi ko rin alam, sagot ng matanda. Ngunit ang pulo mismo ang naghatid sa inyo dito. Marahil kayo ang hinihintay nito. Naramdaman ko ang paglaganap ng takot sa aking dibdib. Ang mga bituin sa paligid ay waring lumalapit sa amin, parang may sariling buhay. Ano po ba ang dapat naming gawin? Tanong ko, umaasa na may kasagutan ang matanda. Ang kahon ay hindi basta-basta mabubuksan, wika ng matanda. Ngunit kung kayo nga ang pinili ng pulo, makikita natin ang kapalaran. Sa kabila ng takot, naglakas loob si Kuya Jomar na hawakan ng kahon. Sa paghipo niya rito,
Bigla itong kumislap ng mas matingkad at sa isang iglap, nagbukas ito. Sa loob ng kahon ay may isang maliit na bituin, kumikislap ito ng kakaibang liwanag. Kuya, ano yan? Tanong ko, hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi rin makapagsalita si Kuya Jomar. Ang bituin ay tila lumulutang papunta sa kanya at sa bawat paglapit nito, nararamdaman ko ang pag-init ng paligid. Ang matanda ay nagmamasid, waring may alam siya, ngunit hindi nagsasalita. Bigla na lang, naramdaman ko ang pagyanig sa silid. Ang mga bituin ay nag-umpisang mag-ikot sa paligid namin, waring may gustong ipakita. Ang sahig ay tila nagiging malambot at ang paligid ay nag-iiba ng anyo. Sa isang iglap, nawala ang matanda at kami na lamang ni Kuya Jomar ang natira sa silid. Kuya, anong nangyayari? Tanong ko, puno ng takot. Ngumiti si Kuya Jomar, ngunit ang nangiti niya ay parang hindi siya. Hindi ko alam, pero ang bituin. Parang gusto nitong sabihin sa atin ang isang lihim. Sa huling pagkakataon, ang liwanag ng bituin ay pumailan lang at habang papalapit ito sa amin, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Tila may mga alaala mula sa nakaraan na bumabalik sa akin, mga alaala ng mga taong hindi ko kilala. At bago pa man ako makapag-isip ng maayos, ang liwanag ay bumalot sa amin at ang paligid ay naglaho. Alam ko na ang susunod na mangyayari ay magbabago ng lahat, hindi lang para sa amin, kundi para sa pulo mismo. Malalim na ang gabi nang makarating kami sa gitna ng pulo. Ang liwanag ng mga bituin ay tila mga parol na umuugoy sa hangin, naglalambing sa aming mga mata. Si Ana, ang pinsan kong mahilig maglaro ng mga misteryo, ay hindi mapakali. Sabi ni Lola, may mga alamat tungkol sa pulo na ito. Hindi lang basta-basta ang mga bituin dito. Bulong niya sa akin habang naglalakad kami sa makipot na daan. Sa gitna ng pulo, natagpuan namin ang isang sinaunang bato. Ang ibabaw nito ay puno ng mga ukit na hindi namin maunawaan. Sa kabila ng aming pagod mula sa mahabang paglalakbay, ang aming kuryosidad ay naging gasolina upang hindi kami tumigil. Tingnan mo, parang may mapa, sigaw ni Ana habang hinahaplos ang mga ukit. Ako naman ay nagtaka kung bakit tila pamilyar ang mga simbolo. Parang nakita ko na ito sa mga lumang aklat ni Lola. Habang sinusuri namin ang bato, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa kalangitan. Bumagsak ito sa gitna ng pulo at sa isang iglap, ang mga bituin ay tila nabuhay. Ang bawat isa ay kumikislap na parang nagkukwento ng mga lihim. Isa-isa, ang mga bituin ay bumagsak sa paligid namin, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, naramdaman namin ang init ng kanilang liwanag, para kaming niyayakap ng mga bituin mismo. Anong nangyayari, kuya? Tanong ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi ko rin alam ang sagot sa kanyang tanong, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko na kami ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may bumangon mula sa lupa. Isa itong matandang lalaking may mahaba at puting balbas. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng mga bituin. Ako si Kabituin, sabi niya, ang kanyang tinig ay tila hangin na dumadaloy sa paligid namin. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Hindi kami makapagsalita sa gulat. Sino ang matandang ito? Bakit niya kami hinihintay? Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon sa kanya. Parang matagal na kaming magkakilala. Ang pulo na ito, patuloy ni Kabituin, ay likha ng mga bituin. Bawat bituin ay may kuwento at ang kanilang mga kuwento ay nagbubuklod sa mga tao sa lupa. Ngunit may isang lihim na nakatago dito, isang lihim na kayo lamang ang makakahanap. Ako ay naguluhan. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit kami ang pinili para sa lihim na ito? Bago pa man kami makapagtanong, ang matandang lalaki ay naglahong tila bula at ang mga bituin ay muling nagpatuloy sa kanilang pagkislap sa kalangitan.
Sa kabila ng kanyang pag-alis, iniwan niya sa amin ang isang misteryosong pahayag. Ang mga bituin ay may sinasabi, ngunit hindi lahat ay handang makinig. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at sa aming paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid namin. Parang may mga mata na nakamasid, mga mata na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Ang pulo ay tila buhay at bawat hakbang namin ay may kahulugan. Biglang may narinig kaming tunog mula sa likuran. Isang matinis na tunog na tila huni ng isang hayop. Lumapit kami sa pinanggalingan ng tunog at natagpuan namin ang isang maliit na sapa na puno ng kumikinang na mga isda. Ang kanilang mga katawan ay tila gawa sa mga bituin at sa bawat paggalaw nila, nagiiwan sila ng mga bakas na tila mga maliit na kislap ng liwanag. Hinawakan ni Ana ang isa sa mga isda at sa kanyang kamay, ang isda ay nagliwanag bago ito tuluyang naglaho. Bakit parang may kakaibang pakiramdam sa pulo na ito? Tanong ni Ana. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit naramdaman ko na ang pulo ay may lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Habang patuloy kami sa paglalakbay, natagpuan namin ang isang lumang puno sa gitna ng pulo. Ang puno ay puno ng mga bulaklak na kumikislap tulad ng mga bituin. Sa ilalim nito ay may isang maliit na kahon. Nakayuko kami upang tingnan ito at sa pagbukas namin natagpuan namin ang isang sinaunang papel na puno ng mga ukit na katulad ng nasa bato. Habang binabasa namin ang mga ukit, biglang umihip ang hangin at ang mga bulaklak mula sa puno ay nagsimulang maglaglagan. Ang bawat bulaklak ay tila sinasabi ang isang lihim at sa kanilang pagdating sa lupa, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang nangyayari, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman namin ang malamig na singaw at sa aming paglingon, nakita namin ang isang anino na papalapit sa amin. Isa itong figura na tila gawa sa kadiliman at ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ang figura ay papalapit at sa bawat hakbang nito, nararamdaman namin ang panginginig ng lupa. Napatigil kami sa takot, ngunit alam ko na hindi kami dapat sumuko. Ang pulo na ito ay may lihim, at ang lihim na iyon ay magiging susi sa aming kaligtasan. Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, narinig namin ang tinig ni Kabituin. Ang mga bituin ay may kapangyarihan, ngunit kailangan ninyong makinig. Ang lihim ng pulo ay nasa inyong mga kamay. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-asa. Hindi kami nag-iisa. Ang pulo, ang mga bituin at ang lihim nito ay kasama namin sa labanang ito. Ngunit paano namin malalampasan ang figura ng kadiliman na papalapit? Ang sagot ay nasa aming harapan, ngunit kailangan naming mahanap ito bago pa huli ang lahat. Sa paglipas ng mga araw na puno ng saya at pagkamangha, hindi namin namalayan ni Andy na unti-unti nang nagiging parte ng aming araw-araw na pamumuhay ang mahiwagang pulo ng mga bituin. Ang pulo, na dati itila isang alamat lamang na naririnig mula sa mga matatanda sa aming baryo, ay ngayon ay naging parte ng aming realidad. Kung paano namin ito natagpuan ay tila ba isang himala na hindi namin lubos maipaliwanag. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa gilid ng dalampasigan, napansin namin ang kakaibang kinang na dumadaloy mula sa tubig. Unay, inaakala naming ito'y simpleng paglaro ng sikat ng araw sa ibabaw ng alon. Ngunit habang kami lumalapit, ang kinang ay lalong lumakas tulad ng mga bituin sa langit tuwing gabi. Nagtataka kami, kaya't kami lumusong sa tubig, sinusundan ng tila kumukutitap na ilaw. Hindi namin inaasahan na ito ang magiging simula ng isa na namang kakaibang karanasan. Sa ilalim ng tubig, natuklasan namin ang isang lagusan na tila ba hindi gawa ng tao. Ang mga dingding nito'y may mga ukit na hugis bituin at sa bawat hakbang namin papasok,
Ang mga bituin ay naglalabas ng mumunting liwanag, sapat lamang upang kami makakita sa loob ng lagusan. Habang patuloy kaming naglalakad, nararamdaman namin ang unti-unting pag-init ng hangin at ang mga bituin sa paligid ay tila ba nagiging mas buhay. Ang lagusan ay nagdala sa amin sa isang kuweba na puno ng mga kristal na nagliliwanag sa iba't ibang kulay. Sa gitna ng kuwebang iyon, may isang mataas na altar na tila ba gawa sa purong ginto. Sa ibabaw ng altar ay may nakalagay na isang sinaunang libro na ang mga pahinay tila gawa sa liwanag ng bituin. Kaming dalaway napatingin sa isa't isa. Ano kaya ang kahulugan ng aklat na ito? Ang baraha sa aming mga bulsa na mula sa unang araw ng aming paglalakbay ay biglang nagliwanag. Sa bawat paglapit namin sa aklat, ang mga baraha ay nagiinit, tila ba sinasabing kami nararapat na magpatuloy. Nagsimula akong magbasa at sa bawat salita ay nararamdaman ko ang pag-agos ng kapangyarihan sa aking mga ugat. Ang mga salitang nakasaad sa aklat ay naglalaman ng mga sinaunang kwento ng pulo tungkol sa mga bituing bumagsak mula sa langit at naging mga tagapangalaga ng kalikasan. Ang mga bituing ito ay may kakayahan na magbigay ng buhay sa mga halaman, magpagaling ng sakit at maghatid ng kapayapaan sa sinumang may busilak na puso. Ngunit may babala ang aklat. Ang sinumang magtatangkang gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin sa masamang paraan ay haharap sa matinding parusa. Biglang bumugso ang hangin sa paligid at ang mga bituin sa dingding ng kuweba ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Kami napaatras sa sobrang liwanag at sa aming paglingon, nakita namin ang isang anyo na lumitaw mula sa altar. Isang matandang lalaki na ang buhok ay kasing puti ng mga bituin at ang kanyang mga mata ay tila nagsasalita ng mga lihim ng sansinukob. Nariyan na ang panahon, sabi ng matanda. Kayo ang mga pinili ng mga bituin. Subalit tandaan ninyo, hindi lahat ng liwanag ay may dalang kabutihan. Maging maingat sa inyong mga desisyon. Kami nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Bakit kami ang pinili? Ngunit bago pa man siya makasagot, ang anyo ng matanda ay naglaho at ang paligid ay bumalik sa normal. Ang mga bituin sa dingding ay bumalik sa kanilang dating estado at ang aklat sa altar ay nagliwanag ng huling beses bago unti-unting naglaho sa aming paningin. Kami ni Andy natulala, ngunit sa aming mga dibdib ay naramdaman namin ang isang bagong responsibilidad. Ano nga ba ang ibig sabihin ng babala ng matanda? Ano ang nakaatang sa aming mga balikat? Sa aming paglabas ng kuweba, ang paligid ay tila ba nagbago. Ang mga alon ng dagat ay naging mas kalmado at ang hangin ay nagtutugtog ng musika na tila ba nagkukuwento ng mga pangyayari sa nakalipas. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng paligid, hindi namin maiwasang maramdaman ang isang kakaibang tensyon. Ang mga bituin ay nagbigay sa amin ng kapangyarihan. Ngunit kasabay nito ay ang isang lihim na hindi pa namin lubos na naiintindihan. Sa isang iglap, ang lahat ng aming nakita at naramdaman ay nagbigay daan sa isang tanong. Ano ang susunod na mangyayari? Kami ba'y handa sa mga pagsubok na dala ng kapangyarihan ng mga bituin? O ang lihim ng pulo ay may mas madilim pang balak na nakatago sa likod ng kanyang kagandahan?